Chapter 21. Papa, Mama, tumatakbong salubong sa amin si Joaquin pagbaba namin ng sasakyan. Una siyang yamakap sa akin at nagpabuhat. Mahigit 2 linggo ko din siyang hindi nakita saka nayakap. Sa video call ko lang siya nakikita saka nakakausap. Miss na miss ko na ang baby boy ko. Parang bamigat kayata lalo anak. Anong ginawa mo ha? Malambing na pinanggigilan ko ang matambok niyang pisngi. Panay naman ang tawa niya. Nako, puro kain ang ginawa niyan. Silang dalawa ni Agnes. Sambit ni Tita Anita. Hindi ako kumakain mami tumitikim lang ako. Nakangusong sabi ni Agnes na iniusyoso na ang dala naming pasalubong. Nagpabuhat naman si Joaquin sa ama niya, silang dalawa naman ang naglamangan. Halatang miss na miss nila ang isa't isa. Si Tita Anita naman ay kinamusta si Lea. Okay na siya ngayon, magsisimula na ulit sa panibagong buhay na wala ang kanyang ama. Mas dodoblehin pa raw niya ang kayod para sa mga kapatid niya. Si Tata saka si Nana ay hindi man nakapunta sa burol ay nagpaabot naman ng malaking tulong. Parang anak na rin kasi ang turing nila kay Lea. Si Alden ay nangako din ng tulong. Bibigyan daw niya ng scholarship ang mga kapatid ni Lea. Pumasok kami sa loob ng bahay, bitbit ang mga pasalubong namin na kinakalkal na ni Agnes. Puro pagkain ang laman nun, mga delicacies ng Zambales. Dumiretso kami sa hapagkainan saka may nakahain ng pagkain. Sakto rin kasi sa hapunan. Ang uwi namin. Pagkatapos ng hapunan ay nagkwentuhan pa kami sa living room habang nagtsatsa. Dito na rin kami nagpalipas ng gabi saka kinabukasan na kami umuwi sa bahay namin. Matulin na lumipas ang mga araw sa Linggo. Puspusan na rin ang paghahanda namin ni Alden para sa nalalapit naming kasal. Kabado nga ako na na-excited. Pero si Alden ay excited na excited. Nag-request pa nga siya sa wedding organizer namin kung pwedeng mas agahan pa ang petsa. Nakakaloka siya kung minsan. Ako naman ay nag-resign na sa planta, magnenegosyo na lang. Balak kong inegosyo, gustong sumusyo sa akin ni Agnes na pinayagan ko naman. Maganda nga yun na may kasosyo ako. Yun din pala ang gusto niyang inegosyo kapag nakagraduate siya. Handa din tumulong sa akin si Tita Anita. Iti-train daw niya ako dahil may alam siya pagpapatakbo ng negosyo. Pero mas maganda daw kung mag-aaral ulit ako. Yun ang suhestyon ni Tita Anita na sinang-ayunan naman ni Alden. Siya daw ang magpapaaral sa akin. Kasalanan naman daw kasi niya kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya gusto niya raw bumawi sa akin. Nahihiya man ay hindi ko na yun tinanggihan. Yun naman kasi talaga ang pangarap ko, ang makapagtapos ng pag-aaral. Yehey! Tuwang sambit ni Joaquin nang may kabit na niya ang star sa tuktok ng Christmas tree. Buhat-buhat siya ni Alden. In-on ko naman ang switch ng Christmas light, nagliwanag ang malaking Christmas tree. Lalong na-excite si Joaquin na pumalakpak pa. Mama, ang laki po ng Christmas tree natin. Ulalas niya. Natawa ako saka lumapit sa kanya, sabay pisil sa kanyang pisngi, hinawakan ako sa bewang ni Alden. Sabay halik sa sentido ko. Merry Christmas sugar. Nakangising sambit ni Alden. Merry Christmas ka dyan. November pa lang no. Natatawang sabi ko. Tumawa din siya. Ganon na rin yun. At sa kasimula nang makasama ko kayo ni Joaquin, araw-araw Pasko ang pakiramdam ko. Pabirong kinurot ko siya sa tagiliran. Para ka ring anak mo. Siyempre, kanino pa ba siya magmamana kundi sa akin? Proud pa niyang sabi. Oo na. Sabay na naming pinagmasdan ang maliwanag na Christmas tree. Ang sarap nitong pagmasdan. Nag-wish pa nga si Joaquin. Ang aga niyang mag-wish. Tinatanong nga namin kung ano ang wish niya. Secret daw. Natawa na lang kami ni Alden. Marunong nang mag-secret ang baby boy namin. Noon ay maliit na Christmas tree lang ang meron kami sa apartment, isang Christmas light na iba-iba ang kulay. May tunog pa nga yun na gustong-gusto ni Joaquin. Excited siya lagi tuwing gabi. Ngayon mas excited siya sa lampas taong Christmas tree na maraming nakasabit na dekorasyon. November pa nga lang ay Paskong Pasko na dito sa bahay namin, sa kaliteral talagang nagliliwanag. Yung labas ng bahay namin ay namumutiktik din sa Christmas light. May 2 malaking lantern pa nga sa labas na umilo, malaking Christmas tree, may life-size estatwa pa ni Santa Claus pati ng mga reindeer niya. Nagsimula ang lahat noong nakaraang buwan nang magmoleng kaming 3. Dahil bare month na nga ay samot-sari na ang panindang Christmas decoration sa mall.
Na-excite si Joaquin nang makakita ng malaking Christmas tree na nakadisplay na may estatwa pa ni Santa Claus. Gusto na niyang bilhin yun ilagay na sa bahay dahil malapit na raw ang Pasko. At si Alden naman ay sunod din sa gusto ng anak. Akala ko nga ay Christmas tree lang saka mga decorations nito ang binili niya pero hindi pala. Nagulat na lang ako noong isang linggo na may dumating na mga tao na inupahan ni Alden na iset up nga ang mga Christmas decorations na inorder pa niya online. Heto na nga ang bahay namin. Paskong Pasko na, hindi pa pakabog sa Christmas decorations ng mga kapitbahay namin. Kunot noong nagbibilang ako ng petsa sa kalendaryo ng cellphone ko. May mali nga kasi talaga saka malakas ang kabog ng dibdib ko. 2 buwan na kasi akong hindi dinadatnan, tapos active na active din kami sa kama ni Alden. Lalo na noong pumunta kami sa Zambales mahigit 2 linggo kami doon. Halos gabi-gabing may nangyayari sa amin. Kaya hindi talaga imposible, pero gusto ko pa ring makasiguro. Tumayo ako mula sa couch saka dinampot ang sling bag ko. Nilagay ko sa loob ng bag ang cellphone saka wallet ko. Lumabas ako ng kwarto namin ni Alden para bumaba sa hagdan. Nakasalubong ko pa ang isang kasambahay nagpaalam sa kanya na lalabas saglit at may bibilhin lang. Sa labas naman ay sumalubong sa akin ang isa sa mga tauhan na kinuha ni Alden sa isang security agency. Nagpresenta siya na ipag-drive ako ayon na rin sa utos ni Alden. Pumayag na rin ako. Siguro ay dapat na rin akong masanay sa malaking pagbabago sa buhay ko. Ang importante ay hindi ako makalimot lumingon sa aking pinanggalingan saka tumingin sa lupa. Uri lang ng pamumuhay ang magbabago sa akin, pero hindi kailanman ang pagkatao ko. Pagdating sa Batika ay binili ko na ang kailangan ko saka umuwi na rin ako agad. Kailangan ko ng subukan ang binili ko para malaman ko kung tama ba ang hinala ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay ang resulta ng PT na nakapatong sa sink ng banyo. Pero malakas talaga ang kutob ko. Gusto ko lang itong kumpirmahin. Hindi nga ako nagkamali. 2 linyang pula ang lumabas. Kumpirmado. Buntis ako. Kumagat labi, ako saka dinampot ang PT malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko saka ba pero may halo na yung excitement. Excited na akong ipaalam ito kay Alden. Excited na rin akong makita ang reaksyon niya. Alam kong matutuwa siya. Madalas na rin naman kasi siyang magparinig na gusto na niya ng panibagong baby. Hindi niya kasi naranasang kargahin si Joaquin noong baby pa. Ang gusto kong malaman ay kung may iyak ba siya sa tuwa kapag nalaman niya. Pero ang sigurado ako ay mapapamura siya. Humugot ako ng malalim na hininga saka lumabas na ng banyo hawak ang PT. Naghanap ako ng maliit na box na pwede kong paglagyan ng PT. Gagawin ko tong regalo saka ibibigay sa kanya. Ibang-iba ang nararamdaman ko ngayon kesa noong una akong mabuntis. May pag-aalinlangan ako noon saka may takot. Pero ngayon tuwa saka excitement ang nararamdaman ko. Hindi ako natatakot. Bakit pa? Nakayanan kong ang palakihin mag-isa si Joaquin, ngayon pa kaya na hindi na ako nag-iisa. Nakahanap ako ng maliit na pulang box sa closet ko. Box ito ng bagong bracelet na binili sa akin ni Alden na suot ko ngayon. Hindi ko nga ito dapat susuotan pero mapilit si Alden. Gusto daw niyang makita na suot ko ito. Marami na nga siyang naibigay na regalo sa akin na puro alahas. Pero ang pinaka-iniingatan ko sa lahat ay ang necklace na unang binigay niya sa akin. Laking pasasalamat ko nga na hindi ko yun nilagay sa backpack ko na nakasama sa sunog sa bar. Maayos kong nilagay ang PT sa maliit na box na paaba. Nilagay ko ang box sa bulsa ng duster dress ko. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. Malapit nang dumating ang mag-ama ko. Si Alden ang magsusundo ngayon kay Joaquin sa school. Dito siya manananghalian saka babalik ulit ng opisina niya. Nakakunot ang noo habang natatawang kinuha ni Alden ang maliit na pahabang box na inabot ko. What's this, sugar? Regalo ko sa'yo. Nakangusong sabi ko. Pinigay ko na agad ang box sa kanya bago kami mananghalian. Excited na kasi ako eh. Ano po yan mama? Tanong ni Joaquin na nakiusyoso din. Nakabihis na siya ng pambahay. Regalo po yan ni mama kay papa. Sabi ko saka ginulo ang buhok ng anak. Ngumuso naman siya. Ako po wala. Natawa ako saka pinisil ang pisngi. E di hati kayo ni papa sa regalo. Namilog naman ang mata ni Joaquin. Talaga po. Yes po. Ngumisi si Alden. Na-curious tuloy ako lalo kung ano ang laman nito.
Aniya saka sinipat-sipat pa ang box. Bahagya pa nga niya itong inalog. Buksan mo na po papa. Excited na sabi ni Joaquin. Oo nga buksan mo na. Excited na ring sambit ko. Oo nabubuksan na. Natatawang maingat na binuksan ni Alden ang pahabang box. Pero agad na nawala ang ngiti sa labi niya saka napaawang ito nang makita ang laman ng pahabang box. Kumagat labi, ako saka hindi inaalis ang tingin sa kanya. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Kinuha niya ang PT saka tumingin sa akin. Bahagya pang nanginginig ang kanyang kamay. Buntis ka sugar. Kagat labi, na tumango-tango ako saka ngumiti. Holy shit! Malutong na mura niya saka sinunggaban ako ng mahigpit na yakap. Natatawang niyakap ko naman siya. Humigpit palalo ang yakap niya saka naramdaman kong humihikbi siya. Naiyak na nga siya sa tuwa. Daddy ano ang laman ng box? Tanong ni Joaquin. Bumitaw naman ng yakap si Alden sa akin. Pinunasan niya ng braso ang luha sa kanyang pisngi. Hindi pa siya makatingin sa akin ng diretsyo dahil nahihiya siya. Hinawakan ko ang pisngi niya saka hinaplos. Saka lang siya tumingin sa akin. Mapupungay ang kanyang mga mata. Daddy ano na po? Pangungulit na ni Joaquin na hinihila ang damit niya. Natawa na lang kami pareho ni Alden. Nag-squat siya sa harapan ni Joaquin saka pinakita. Ang PT, kumunot naman ang noo ni Joaquin na titig sa PT. Ano po yan daddy? Pregnancy test ito anak. Dito malalaman kung buntis si mama. Dito malalaman kung magkakaroon ka na ng kapatid. Paliwanag ni Alden. Namilog naman ang mata ni Joaquin. Matalino siyang bata kaya alam kong maiintindihan niya. Talaga po daddy. Yes son, ipapakita ko sa iyo ito. Kapag may nakita kang 2 red lines ibig sabihin buntis si mama magkakaroon ka na ng kapatid. Kapag isa lang wala ka pang kapatid. Ready? Tumango-tango si Joaquin. Opo, patanji na po ako papa. Excited na sabi ni Joaquin. Pinigay ni Alden ang PT kay Joaquin. Tiningnan naman ito ng anak namin. Nakanguso pa siya habang sinuserang maigi ang PT. May 2 red lines. Sambit niya saka tumingin sa amin ni Alden. Pero nagtagal ang tingin niya sa akin. Buntit ka mama, magkakaroon na ako ng kapatid. Tumango ako saka ngumiti. Oo anak, magiging kuya ka na. Yehey, natupad na agad ang wish ko sa Christmas tree. Magkakaroon na ako ng kapatid. Magiging kuya na ako. Sigaw ni Joaquin na tumatalon-talon pa. Naglabasan tuloy ang mga kasambahay sa kusina dahil sa sigaw ni Joaquin. Nalaman na rin nila na buntis nga ako. Pinati naman nila ako. Lumapit sa akin si Alden na muli akong niyakap ng mahigpit. I'm so happy sugar. Thank you. Thank you. Thank you, bulong niya sa tenga ko saka pinupog ako ng halik sa buhok. Sinandig ko naman ang ulo sa malapad niyang dibdib. Masayang masaya din ako sa paparating ng pangalawa naming anak. Naging mas lalo pang sweet si Alden sa akin nang malaman niyang buntis ako. Siya pa ang nagpresenta na magpa-check up na kami kinabukasan, kumpirmado nga na buntis ako ilang linggo na. Pinamalita niya yun kay Tita Anita saka Agnes na mga tuwang-tuwa naman. Pumunta pa nga sila dito sa bahay nagkaroon ng kaunting selebrasyon, heto na nga ang magtiyahin nagtatalo na naman kung anong kasarian ng baby ang gusto nila. Basta gusto ko po boy mama para may kalaro na po ako. Sambit ni Joaquin na gaya ng ama ay excited din sa pagbubuntis ko. Hindi, girl dapat para mas masaya. Kiit ni Agnes na hindi nagpapatalo kay Joaquin. Mas masaya po tita kapag boy. Hindi kaya mas masaya kapag girl. Magbo-bonding kami. Aayusan ko siya ng buhok mi make-upan. Ngumuso si Joaquin. Bakit hindi na lang po ikaw ang gumawa ng baby girl? Napaubo si Agnes muntik pang masamid sa kinakaing fruit salad. Nagtawanan naman kami. Wala pang makakasama si tita sa paggawa ng baby girl. Kailangan may kasama si tita ouch. Daing ni Agnes nang kurutin siya ni tita Anita sa tagiliran. Yang bibig mo bata yang kausap mo. Pinandilatan ni tita Anita ng mata si Agnes. Ngumuso si Agnes. I'm just telling the truth mommy. Need naman talaga ng kasama kapag gumawa ng baby. Di pasama po ikaw kay Tito Matias. Sabat ni Joaquin na ikinaubo na naman ni Agnes. Tuluyan na nga itong nasamid. Tubig. Tubig. Inabutan naman ng kasambahay ng tubig si Agnes. Hindi ko naman alam kung bakit nasabi yun ni Joaquin. Si Alden ay tatawa-tawa lang. Giyok ka naman pamangkin. Si Kuya Matias talaga.
Matanda na yun para kay tita. Ang gusto ni tita ay yung bata-bata pa. Baby face. Yung mukhang laging mabango saka naka Johnson's baby powder. Yung malamakan niyo arata ang dating. Ganon. Ganon ang gusto ni tita, hindi yung matandang binatang masungit na mahilig sa mga hayop sa kagalit sa mga bata like me. Litanya ni Agnes. Natawa naman ako. Minsan di ko siya maintindihan, inis siya kay Matias pero kapag nasa harap naman niya ito ay nilalamang-lamang niya ito. Kung sabay ang purpose ng lamang niya ay ang manguto. Yun nga lang parang tuod ang isang yun sa kapikan sa kanya. Mas pogi naman po si Tito Matias. Mabango din po siya sa kamacho gaya ni Papa. Mabait po. Siya sa akin sayo lang po hindi kasi maldita daw po kayo sa kamaharot. Hirit pa ni Joaquin. Namilog ang mga mata ni Agnes. Sinabi niya yun. Tumango-tango si Joaquin. Opo. Pumikit ng mariin si Agnes saka kumikibot ang bibig. Halatang naiinis na kay Matias. Nakakainis talaga yang si Kuya Matias. Sarap ay pakulam. Bakit? Totoo naman ang sinabi ni Matias. Moldite ka naman talaga sa kamaharot. Wika ni Tita Anita. Ngumuso si Agnes. Mami naman, bakit ba lagi kayong kampi kay Matias? Ako kaya ang anak nyo. Tila nagtatampong sabi niya. Lagi mo kasing iniinis ang batang yun. Hindi na bata yun mami. Matanda na yun parang si kuya. Parehas na silang malapit ng mag-36. Kaya naiinis sa'yo si Matias Yang bibig mo kasi walang filter. Sabat na ni Alden. Parehas kamo kayong ayaw tumanggap ng katotohanang matanda na kayo. Sinama ni Alden ng tingin ang kapatid. Tinapik ko naman ang hita niya para pakalmeyan siya. Isa rin kasi siyang pikan sa kapatid. Hello people. Sabay-sabay kaming lumingon sa entrada ng komedor nang marinig ang boses ni Lea na kararating lang. Kasunod niya si Nana saka si Tata. Tumayo si Joaquin saka sinalubong sila. Nagnamos siya kay Nana saka Tata. Tumayo na rin kami ni Alden saka lumapit para magmano. Congratulations Jenica, may bago ka uli baby. Bati ni Nana. Thank you po Nana. Upo na po kayo para makakain na. Mas lalo pang ang naging maingay ang hapagkainan sa pagdating ni Lea, Nana saka Tata. Ang sarap tuloy ng pakiramdam ko. Sila na kasi ang tinuturing kong pamilya. Sila ang nagpadama sa akin ng kahalagahan ko. Pero hindi ko naman maiwasang isipin si Mama. Next week ay pupuntahan namin siya ni Alden sa Bulacan. Hindi naman ako galit sa kanya, may tampo oo. Hindi naman maiiwasan yun. Napangiti ako nang maramdaman ang mga braso ni Alden na pumulupot sa bewang ko. Sinandal ko naman ang likod sa matigas sa kamalapad niyang katawan. Nandito kami sa balcony sa kwarto namin. Masarap ang simoy ng hangin. Ramdam mo talaga na malapit na ang Pasko idagdag pa, ang mga palamuti ng Kapaskuhan na nagkalat sa paligid. Ang lalim ng iniisip mo Pulong ni Alden sa tenga ko sabay halik sa buhok ko. Bumuntong hininga ko saka tinagilid ang ulo na tumangala. Sa pisngi naman niya ako hinalikan. Ngumiti ako sa kanya saka muling tumingin sa kawalan. Iniisip ko lang si Mama. Kamusta na kaya siya? Sambit ko. May pag-aalala sa dibdib ko. May number naman ako ni Mama na binigay ni Tita Helga. Ilang beses ko siyang tinext para kamustahin, sabihing ikakasal na ako pero hindi siya nagre-reply. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Gusto mo bang bukas puntahan na natin siya? Tumangala ako sa kanya. Pwede. Oo naman, gusto ko rin naman na makilala siya. Gusto kong makilala ang babaeng nagluwal sa babaeng pinakamamahal ko. Ngumiti ako at kunwaring inirapan siya. Polero. Tumawa siya at hinigpitan ang yakap sa akin. Kinikilig ka lang. Dami mo talagang alam mana sa'yo ang anak mo. Pasok na nga tayo sa loob malamig na dito sa labas. Yaya ko sa kanya. Oo nga, oras na para magpainit. Napatili ako nang bigla niya akong buhatin pumasok na kami sa loob ng kwarto. Sinarado niya ang French door lumapit sa kama. Dahan-dahan niya akong nilapag doon saka umibabaw sa akin. Sinakop niya ang labi ko sa mainit na halik. Mataman kong tiningnan ang address number na nakapaskil sa isang bahay. Tugma ito sa address number na binigay ni Tita Helga. Ito ang address ni Mama noong nanghiram siya ng pera kay Tita Helga. Ito na kaya yun? Tanong ko kay Alden saka tumingin pa sa ibang bahay na magkakatabi. Itanong natin. Naghanap kami ng taong pwede naming pagtanungan. Sarado kasi ang bahay na nasa harapan namin.
Sakto namang bumukas ang pinto ng katabing bahay saka lumabas ang isang may edad na babae. Kunot noong tumingin siya sa amin. Lumapit naman kami ni Alden. Magandang umaga po, dito po ba nakatira si Jonalyn? Magalang na tanong ko tinuro ang unang bahay na pinuntahan namin. Si Jonah, hindi siya dyan nakatira. Doon pa sa dulo. Yung maliit na apartment, panglima sa dulo. Matalim na tumingin sa akin ang Ale. Kano-ano kayo ni Jonah? Paanak niya po ako, siya naman po ang nobyo ko. Pagpapakilala ko sa amin ni Alden. Ganun ba, nako mabuti pa puntahan mo na ang nanay mo, ialis mo na sa lugar na ito. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng Ale. Bakit po? May problema po ba? Gumuhit ang pag-aalala sa dibdib ko. Bumuntong hininga ang Ale. Lagi siyang binubugbog ni Norman saka kinukulong sa bahay. Napasinghap ako sa sinabi ng Ale saka kumalabog sa kaba ang dibdib ko. Pinubugbog ni Norman si Mama. Oo, madalas yan. Awang-awa na nga kami. Wala naman kaming magawa dahil pinagbabantaan kami ni Norman kapag nangialam kami. Kaya mabuti at dumating ka. Kunin nyo na ang nanay mo, baka mapatay pa siya sa bugbog ni Norman, lasing pa namang umuwi kanina lang. Bamigat ang dibdib ko saka nagnitngit sa galit kay Norman. Salamat po Ale, tutuloy na po kami. Hindi ko na hinintay sumagot ang Ale saka tumalikod na. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang direksyon ng dulong apartment na tinutukoy ng Ale. Sugar, slow down, baka madapa ka. Saway sa akin ni Alden na hinawakan ako sa braso. Kailangan nating magmadali, baka kung ano na ang ginagawa ng hayop na yun sa mama ko. Nagngingit-ngit na sabi ko. I know, but calm down first Sugar. Alalahanin mo buntis ka, baka maapano ka. Nag-aalalang sabi ni Alden. Natigilan naman ako. Oo nga pala, buntis ako. Sa galit ko kay Norman nakalimutan ko saglit. Ayos lang ako Han. Pilasan na natin. Mas binilisan ko pa ang paglalakad hanggang sa natano ko na ang sinasabi ng Ale na 5 apartment. Pero kapansin-pansin ang mga taong nag-uumpukan. Nako, siguradong puro pasa na naman si Jonah paglabas niya ng bahay. Sabi ng isang malusog na Ale na may kargang bata. Ang tigas naman kasi ng ulo ni Jonah eh. Dapat hinihiwalayan niya na yang gagong lalaki na yan. Sambit pa ng isang may edad na ring babae. Lalong kumabog ang dibdib ko sa mga naririnig, lang sandali pa ay nakarinig ako ng sigaw ng isang babae. Nabosesan ko ang boses ni Mama. Ma! Hindi na ako nakatiis saka tumakbo ako sa pinakadulong pinto ng apartment na sarado. Sugar, tawag sa akin ni Alden na mabilis ding nakasunod. Hinawakan niya ako sa braso.